Ukay-ukay or thrift stores in the Philippines look exactly like this. Pre-loved items ranging from clothes, shoes, to household goods are stored and organized using the iconic green hanger. Alam niyo ba na ang ukay-ukay ay nagmula sa salitang halukay na ang ibig sabihin ay to dig through? With this, halukayin natin ang pagkakaiba ng ukay-ukay sa Pinas at sa Amerika. Number 1. Location. In the Philippines, malapit ito sa communities, which means mas malapit sa public transpo and mas madaling puntahan dahil may commute. Tabi-tabi din yung mga thrift stores dito, which means madami kang option. In USA, isolated ito sa community and kailangan mo halos ng private transportation kasi nga excluded to sa area. Isang buong building lang to consisting of one thrift store, which in this case is Goodwill. Number 2, organization. Sa Philippines, nakalagay sa famous neon green hanger ang mga binibentang items. I'm sure nakakita na kayo nito pag nagpupunta kayo sa ukayan. Meron din silang tinatawag na selection items, which means pinagpilian na ito at sinegregate at mas mahal to. Items such as Nike, Adidas, yan yung mga brands na usually pinagpipilian. Hold your own stuff, walang cart, walang basket na ino-offer for your convenience. In USA, nakalagay ang mga items na binibenta sa bins or big containers. Ikaw ang maghuhukay at maghahanap. Choose your own and hindi segregated ang items dito, which means parang treasure hunt to. What you see is what you get. Big trolley carts ay ino-offer for your convenience. Asan yung butas? Number 3, payment. Per item ang bayaran sa Pilipinas, which means nakalagay sa hanger kung magkano ang babayaran mo. Meron din mga tinatawag na selection items sa mga hanger, which means mas mahal sila. Nakalagay sa plastic bag ang mga items after your purchase. In the USA, per pound ang bayaran ng mga items, which means mas mabigat yung item mo, mas mahal siya. This also meant na kapag magagaan yung mga items na kinuha mo, mas mura siya. Regardless kung gaano karami yung item mo, ang bigat ang titimbangin at dun magbabase kung gaano kamahal ang babayaran mo. Sa pinuntahan namin, 1 pound is equal to $3. Hindi rin nakasegregate ang mga items, so kapag magaling ka mamili, pwede ka makascore ng magagandang brands and per pound pa rin siya binibili, hindi per brand. Also, you have to bring your own plastic bag or eco bag dahil walang kasamang plastic bag kapag binili mo yung mga item. Number 4, supplier. Ang supplier ng mga ukayan sa Pilipinas ay ibang bansa. Basically, yung mga vendors ng Pilipinas, nakikipag-bidding sila sa iba't ibang countries at kung sino yung pinakamataas, siya yung makakuha ng item. In the USA, usually donations from community ang mga items. And yung mga hindi nabenta sa Goodwill ay ipinapaship nila sa mga Asian countries katulad ng Philippines and doon sila makikipag-bidding. Sabi ito mismo ng cashier ng Goodwill. Number 5, fitting room. Sa Philippines, available ang fitting rooms for you to try on the clothes bago mo bilhin. In the US, walang fitting room, so bahala ka na kung paano mo susukatin or susukatin mo pa ba yung items bago mo i-purchase. Basta you can only bring the items in the comfort room once nabili mo na siya. So that's it for the 5 major differences. Whether you're a fan of ukay-ukay or prefer mo na maghalukay sa mga Goodwill bins, thrifting is all about the thrill of the hunt. Which one do you think has the better deals? The Philippines or the USA? Let me know in the comments. After namin pumunta sa Ukayan, pumunta kami sa isang Nike outlet and makikita mo dito na $45 yung binili namin. Imagine, this is only like $3 nung pumunta kami sa Ukay.